Pasko na naman at syempre parang santo na ako. Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Ano oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw ng Miyerkules, September 25, 2024. Hahangin natin ang Ebanghelyo sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata siya, mga talatang 1 hanggang 6. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila ay pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga lagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiway hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. Ang mga alagad ng kanyang tinawag, tinuruan niya at isinugo. Ngunit bago isinugo, ang baon na kanyang ibinigay sa kanila ay ang kapangyarihan ng pangangaral, kapangyarihan ng pagpapagaling, at kapangyarihan ng pagpapalayas sa masamang espiritu na umaalipin sa isang tao. At ito ay karanasan ng lahat ng kanyang mga alagad. Mula sa Ebanghelyo, napagtanto natin ang kapangyarihan at tungkulin na ibinigay ni Jesus sa 12. Tinipon sila at binigyan ng kakayahan na magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Ipinadala sila ni Jesus upang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Pansinin natin ang kanilang misyon, 3 yung pinakapangunahin. Ipahayag ang paghahari ng Diyos, magpagaling ng mga karamdaman, at palayasin ang masamang espiritu na umaalipin sa isang tao. At yung misyon na yon ng kanyang mga alagad noon ay nagpapatuloy na misyon ng mga alagad sa ating kapanahunan. Hindi dapat magdala ng maraming gamit ang mga alagad. Nagtitiwala sila na matatanggap sila ng sino mang tatanggap sa kanila. Instruction din naman yun na wala silang dadalhin maliban sa kanilang suot, sa tungkod at sa kanilang pangyapak, sapagkat sa kanilang mga dakong pupuntahan at paglilingkuran ay hindi naman sila magkukulang. Meron pa rin silang mga pangangailangan na ang Diyos ang magpo-provide sa pamamagitan ng mga taong kanilang paglilingkuran. Kung sila man ay tanggihan, dapat silang lumisan at ipagpag ang alikabok sa kanilang mga paa bilang babala. Natutuhan natin ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at tiwala sa Panginoon. Tulad ng mga alagad, tayo rin ay may tungkulin na ipahayag ang salita ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Nagpapatuloy ang paglilingkod ng mga alagad noon sa ating kapanahunan na tayo naglilingkod din na ipahayag ang mabuting balita at maglingkod sa ating kapwa. Kailangan natin ng tiwala at pagpapasakop sa Panginoon. Sa simpleng pamumuhay at pagsunod sa mga utos ng Diyos, magkakaroon tayo ng kakayahan at lakas na kinakailangan sa paglilingkod sa iba. Hindi natin to kaya na mag-isa. Ang lakas at kapangyarihan na manggagaling sa Diyos ang siyang magtutulak sa atin para makagawa, makaganap at makapaglingkod sa ating kapwa. Hamon natin ngayon, hindi maiiwasan ang kasamaan sa ating paligid. Totoo yun, ngunit kung uumpisahan natin na tumugon sa paanyaya ng Diyos na maging ilaw at daluyan ng kanyang pag-ibig, malalabanan natin ang anumang bagay na gawa ng masama sa pamagitan ng liwanag na atin pong natanggap mula sa ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.